Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Australia naglabas ng pinakamalakas na lineup, Gilas manalo kaya? Samantalang si QMB o kaya naman si Kai Sotto, malaki ang tsansang maglaro sa Gilas Pilipinas. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Nagkaroon nga ng malaking problema ang Gilas Pilipinas matapos ngang hindi na raw maglalaro itong si Kai Sotto at gayon na rin itong si Quentin Millora Brown. At ayon pala sa report, itong si Quentin Millora Brown ay nagkaproblema sa kontrata sa SBP. Ayon kasi sa mga lumalabas na balita, itong si Quentin Millora Brown ay nakatanggap ng kontrata galing sa SBP. Ngunit hindi na ito kaparehas ng natanggap niyang kontrata nung naglaro siya sa first window kontra nga sa Guam. Nakasaad daw kasi sa kontrata na obligado ring maglaro si QMB sa non-FIBA Games kagaya na lamang ng SEA Games at Asian Games na hindi naman po pwede sa schedule ni Quentin Millora Brown, lalong-lalo na sa Japan B-League na alam nating masyadong complex yan. Tapos yung mga kupunan sa Japan B-League ay hindi naman pumapayag na maglaro ang kanilang mga players kapag non-FIBA games ang pinag-uusapan. Kaya naman naipit talaga doon sa sitwasyon itong si Quentin Millora Brown. At bukod pa doon, yung sahod na makukuha niya sa kontrata ay natapyasan. Kaya naman nagkaproblema talaga ng husto sa kontrata sa SBP itong si Quentin Millora Brown. Ngunit sabi nga ng agent ni Quentin Millora Brown, hindi naman daw pera ang pinag-uusapan, kumbaga yung safety lang ng players. At kung pera-pera daw ang pinag-uusapan, bakit daw gumastos ng 1.5 million itong si Quentin Millora Brown at siya mismo ang nag-asikaso ng kanyang mga papeles upang maging local player sa FIBA. Ngunit ito nga ang good news, naglabas ng pahayag o ng report si Homer Saison ng sports writer ng Spin.ph. Ang sabi nga dito, mayroon daw makapangyarihan na tao na tutulong upang makapaglaro ang dalawang big man para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at maghintay daw tayo ng update. Kaya naman malaking palaisipan sino kaya itong mga makapangyarihang tao na tutulong sa problema ng Gilas sa dalawang big man na sila Kai Sotto at si Quentin Millora Brown. Kaya naman tignan natin kung sino sa kanila ang posibleng maglaro sa Gilas Pilipinas, si Kai Sotto o si Quentin Millora Brown. At sa mga nagtatanong naman kung nasaan si Jamie Malonzo, wala sa lineup ng Gilas, wala din sa training camp ng Gilas Pilipinas. Well, sumagot na nga si Coach Tim Cone at sinabing hindi na naimbitahan sa Gilas Pilipinas itong si Jamie Malonzo dahil unavailable at nasa Amerika daw. Samantalang naglabas na ng pinakamalakas na lineup ang Australia at talaga namang naninigurado na mananalo sila kontra sa Guam at gayon na rin sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ating tignan kung gaano kalakas ang inilabas na lineup ng Australian Boomers. At dito nga sa kanilang Final 12 may mga bagong muka o meron silang mga bagong players na dinagdag ating kilalanin. Unahin na nga natin itong si Isaac White na may height na 6'2", si Rainy Smith na may height na 6'2", Cody Statman na may height na 6'7", si Tom Wilson na may height na 6'3", at itong si Sam Proling na 7-footer at si Jack White na may height na 6'7". Kasama din sa lineup itong si Nick Kay na may height na 6'9", si Tyler Krebs na may height na 6'6", si Jacob Holt na may height na 6'8", si David Okwera na may height na 6'10", Elijah Pepper na may height na 6'3", at si Mitch Crick na may height na 6'5". Diyan pa nga lang ay mas advantage na o may advantage na sa height ang Australian Boomers. Kaya naman good luck sa ating Gilas Pilipinas.